Naabot man ni Jano ang kasikatan bilang aktor at komedyante, musika pa rin ang una sa puso niya, lalo na't ito rin ang nagpakilala sa kanya sa mga tao. Alam mo si Jano talaga ever since magaling talaga siyang kumanta. Malamig ang boses niya eh. There's a soulful vibe about his voice that's very, very soothing. Versatile siya. Maski anong klaseng kanta, pwede sa kanya. Ay, naku, lalo na in his heydays when he was still really into singing. Maganda ang boses si Jano. He had one of the best voices, I think. Tapos ang maganda nun, habang kumakanta siya, nagpapatawa siya. Sa kanya ko natutunan yung mag-inject ng comedy sa concerts. Pagmasdan mo lang, unti-unting pumapatak. Sa bubong, ang pangit. Excuse me, sir. Oh, bakit, Day? Excuse me lang, ha? Kinahugasan ko na ang kotse nyo. Anong gawin ko sa mga halaman? Palakihin lang niya yung ilong niya or pag-tripan niya yung ilong niya while singing. Tawa na yung tao nun. He could copy anybody. And he could still have his own sound. Bago pa man siya pumasok sa showbiz, ay hilig na niyang magsulat ng mga kanta, bagay na nakatulong sa pag-abot niya sa kasikatang tinatamasa. Alam mo, lagi akong pinapapili between singing and comedy. Sorry po, pero hindi talaga ako pareho ko pong love yun. Magkaiba ang puso ko para doon. Pantay po. Ito ang difference niyan. Yung when I sing, when I do concerts, ang ina-express ko ay sarili ko. Sarili kong pagkatao, sarili kong feeling. Sa acting naman, sa comedy, hindi ako yung pinoportray ko. Pinoportray ko yung role. Kilala rin ang pamilya ni Jano bilang magagaling na mga awit. Kaya hindi na maikakaila na dito niya namana ang angking talento sa pagsulat at pagkanta. Influences nakuha ko sa bahay, sa mami at daddy ko. Yung taste, I guess, came from my dad. Kasi naririnig ko nung bata ako sa bahay, sina Stevie Wonder, sina Ray Charles. Siguro sa akin niya nakuha yung soul, pero yung rhythm, kuha niya sa mama niya, yung tempo. Ako kasi wala sa tempo. Malaki rin ang naging impluensya ni Jano sa kanyang pamilya pagdating sa musika. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa pangarap ng kanyang dalawang anak na ngayon ay nagsisimula na rin gumawa ng sariling pangalan. It's a big part for sure. I mean, especially with starting our singing career. Pag nagre-recording ako before, tinuturuan niya ako. Naku, perfectionist yan. Ang hirap. Paulit-ulit. Yung parang pagod na ako, pero hindi, Melis, ulitin mo, ganyan. Now that we're pursuing singing, he's more of a mentor to us. It's more personal, I think. Oo, parang siya yung nagbabantay sa amin. For example, in the recording studio, siya yung... And dun talaga siya yung parang, ulitin natin, parang try mong ganun. It's very hands-on. Tsaka favorite ko siyang kaduet kasi for me, siya ang pinakamagaling na kaduet. Kasi talagang, alalay siya dun sa kaduet niya eh. Hindi niya sasapawan. Nagamit din niya ang husay sa pagsusulat upang mabihag ang puso ng kanyang minamahal na ngayon ay mabuti na niyang may bahay. One thing about Jano that I admire is the manner of how he writes. Hindi po pa uso ang texting at saka ang mga telepono ng mga panahon na yon. So he used to write really very beautiful letters and poems and songs. So doon, ang ganda-ganda niya mag-express ng mga bagay-bagay. May it be his feelings or his outlook in life. Kilala rin si Jano sa bansag na Philippine King of Soul dahil sa mga kanta niyang punong-puno ng pag-ibig na humahaplos at tumatagos sa ating mga puso. I think kasi I was one of the first few. Isa ako sa mga nauna na wala pa masyadong R&B nun eh. Hindi pa uso nga masyado yung R&B. Medyo nag-R&B na ako ng konti. Diba, he's the king of soul. Pero sa totoo lang, he listens to even current music now. I think to Taylor Swift yan. Oo. Tsaka Ariana Grande, kala niya lang. When you say King of Soul, hands up. Marami akong song na i-feature ko siya just because I need a soulful rendition of the chorus. Tulad ng Tanging Ikaw. Nakapag-release siya ng mga albums at notable songs na nagpakanta, nagpaiyak at kumiliti sa puso ng masa. Marami kasing a lot of my recordings, especially
Yung Divas and I was very memorable to me. Sa Viva yon, naka-duet ko lahat ng mga bigating female singers natin. From Regine to Shasha, Jaya, Pilita Corrales, Kula Desma, Vernie Varga. Ilan dito ang pinakamagandang lalaki, Binibini at Fallen na ginamit ding theme song ng Korean hit series na Full House nang ipinalabas dito sa Pilipinas.